Mr. Billionaire Rejected Wife, Episode 4, Cut the Ties. Marcus Piuv, sinadya kong malate sa meeting namin ni Ayana. Ganti ko sa hindi niya, pagsasabi na dumating na siya ng bansa. Casual na t-shirt and pants at white rubber shoes ang pinili kong isuot sa isang restaurant malayo sa office na pag-aari ko piniling makipagkita sa asawa ko. Hindi matao sa restaurant na iyon kapag umaga kaya iyon ang pinili ko. Ayaw kong may makakita sa akin na kasama ko ang isang babaeng lumba-lumba. I'm imagining her looks after 6 years. At hula ko mas malaki pa siya ngayon. Napangiwi tuloy ako dahil doon. Pagpasok ko pa lang sa entrance ay umagaw na sa atensyon ko ang mga lalaking may kung anong sinisilip sa dulong bahagi ng restaurant. And I almost choke nang mapatitig ako sa magandang babaeng pinagkakaguluhan ng 3 lalaking naroon. My angel. Excited kong saad. Kaagad akong napangiti sabay lunok. Pero nasira rin ang isiping yon dahil naalala kong kamiting ko nga pala si Ayana. But my thought clear up again nang muli akong mapatitig sa dalagang hindi nagpatulog sa akin kagabi. Mukhang pumapanig sa akin ang tadhana. Saglit pa akong natulala habang pinaglalandas ko. Ang mata ko sa babaeng may inosenteng maliit na mukha. Balat pa lang alam mong maalaga sa katawan ng dalaga. She was pretty last night pero mas maganda pa siya sa maliwanag. Nakatali ang itim na itim nitong buhok na bahagyang kulot ang dulo. She also had pouty lips na parang ang sarap halikan. Her eyes gaze looked so gentle. Nakatingin sa menu. Sa kahinawi ang buhok nitong kumalas sa pakakatali at isinabit sa sexy nitong tainga. Fuck, I cursed. I could feel my pants tighten just watching her. Weird pero kakaiba ang babae. Nakakabighani talaga ang ganda niya. Ang sisiguruhin kong mapapasa akin siya. Ngayong mas nakikita ko siya sa maliwanag, ay lalo akong naaakit sa kanya. Sa sandaling yon ang tanging laman ng isipan, ko ay gusto kong ikama ang babaeng nagpapabilis ng pintig ng pulso ko. Totoo kayang may asawa na siya? Dinig kong tanong ng isang lalaki. Lapitan ko kaya, baka palusot lang niya kasi ayaw niyang makipagkilala. Hirit nito sa mga kasama. Bigla na naman akong nairita sa mga lalaking nagpifayesta sa kagandahan na dapat para sa akin lang. Marami na akong nakilalang babae kaya alam kong single pa rin ang angel ko. Mahiyain at mukhang pihikan eh. Mukhang may dalang swerte rin sa akin si Ayana. Naisip ko. Pero sa naisip ko ay bigla akong naasar at napilitang hanapin ng mata ko ang asawa ko. Pero wala akong ibang babaeng nakita doon, maliban sa babaeng gusto ko ng lapitan. Muli na namang naagaw ang atensyon ko sa babaeng maladyosa ang ganda sa mata ko. Kung ganyan kaganda ang asawa ko, hindi ko talaga palalabasin ng bahay, yan. Dinig kong sabi ng isang lalaki. Kulang na lang ata tumulo ang mga laway nito. Gusto ko na sanang sumabat pero nagring ang phone ko na medyo napalakas ata kaya nag-angat. Nang tingin ang babaeng hawak rin ang phone nito. Kumabog ang puso ko nang magtama ang mga titig namin. Pero dahil tumatawag si Ayana, kaya napilitan akong sagutin ang tawag. Naipagdasal ko tuloy na sana wala siya ngayon. Noon naman inangat ng magandang babae ang phone nito saka nagsalita. I clearly read her lips said. I'm over here, Tom. Anito at ganun rin ang narinig ko sa kabilang linya. Saka nag-beep tone na lang. Tila ako pinagsakloban ng langit sa isiping naglalaro sa utak ko. Is she? Oh no, impossible. Baka abogada ni Ayana. Git ng utak ko. Pero ang sabi nito hindi siya magsasama ng abogado. Natagpuan ko ang sarili kong naglalakad, palapit sa magandang babae na halos ayaw kong alisin sa paningin ko. But as I walk close to her, unti-unting nagiging familiar sa akin ang mga mata nito. The gentleness in her eyes remind me of my wife, Ayana. Yun lang siguro ang natatandaan kong maganda sa asawa ko sa paningin ko noon. Pero bakit ibang-iba ito sa Yana na nakita ko noon? Sa babaeng matabang pinakasalan ko noon. Litong napatitig ako sa mamong mukha ni, "Are you?" Alanganin kong tanong nang makalapit ako dito. Sa lakas ng tambol ng puso ko parang lalabas na iyon sa ribcage ko. Nasaan ang lawyer? Ganting tanong nito. May biglaang lakad ang abogado ko, kaya binigyan na lang niya ako ng kopya ng annulment paper. Ayon dito kung wala namang magiging problema kay ay nasapat ng pagpirma nito para umusad ang annulment. Teka, nagkita tayo kagabi sa club, di ba? Kita kong natigilan ito. Bigla akong nainis sa ekspresyon niyang tila hindi ata ako naalala. Don't tell me ikaw yon. Oh, hindi kita nakilala. Ang tagal na rin kasi, 6 years, right? She said calmly na ikinalunok ko. Yana Pelva.
Tandaan mo, Yana. Huwag mong ipakita sa asawa mong mahina ka. Show him that he did miss the chance with you. Salamat sa bilin na yon ni Chantel. Mukhang nakumbinsi ko naman si Marcus nang magpangap akong hindi ko siya nakilala kagabi. Pero damang-dama ko pa rin ang malakas na kabog ng puso ko sa sandaling yon. Kagabi medyo kalmado pa ang puso ko dahil nagulat lang akong naroon rin siya sa bar. Pero hindi ko inaasahang kakabahan pa rin ako ngayon. Subalit gusto kong matuwa sa sarili ko dahil nagagawa kong titigan si Marcus ng diretsyo. Bakit naman hindi? I had no reason para mailang sa kanya. Sa aming dalawa siya itong walang ibang ginawa sa durasyon ng kasal namin kundi ang mamuhay binata. Nang unang beses kong makita si Marcus, alam ko sa sarili kong na love at first sight ako sa kanya noon. Kaya hindi na ako tumangi sa hiling ni Lolo Juancho at Lolo Frederico sa akin. Do you have the papers? Tanong ko. Kumurap-kurap ako upang kalmahin ang sarili ko. My heart is thudding so loud that things seems inaudible to me. But I can see his perfect white teeth almost flashing na di ko alam kung gustong ngumiti or ngumiwi nang makita ko. He didn't like me at all, naisip ko. So, He started sa katumikim. are you really my wife? Tanong nitong halatang hindi naniniwala. Unfortunately, yes. Mr. Marcus Spencer, gusto kong palakpakan ang sarili ko dahil hindi man lang ako nautal sa kabila ng malakas na kabog ng puso ko. Isang marahas na paglunok ang ginawa ko. Nasaan ang lawyer mo at ang papel? Ulit ko para kasing natutulala na lang si Marcus sa akin. Natural lang sigurong magulat siya. Hindi kasi makakarating ang lawyer kaya sorry kung na-late ako. Hindi ko alam kung sincere siya sa sinasabi niya kasi parang nalilito ito sa tingin ko. Ah, ganun ba? Sana tinawag mo na lang para na-reschedule na lang natin. Or I can get a copy. Suhesyon ko pa. Kita kong natigilan ito. Why the rush? We can have lunch together or... Rush? Hindi ba rush na pinauwi mo ako for this? Kinailangan ko ring i-rush ang mga commitment ko dahil nagmamadali kang makipaghiwalay sa akin. I guess we can rush things now. Dapat matagal na nga natin itong ginawa. Nagawa kong ngumiti sa kanya. Ibinaba ko ang menu na bigla kong dinampot kanina nang makita ko siyang nakatitig sa akin. Sambit nito saka ipinaghila ang sarili ng upuan. Kung wala naman ang documents, siguro i-reschedule na lang natin ang meeting. Pero sana mas mabilis kasi may mga kailangan rin akong gawin. Saan ka ba nagstay ngayon? Sana dumiretso ka na lang sa bahay ko. Kas... Anitong tumihim pa na ikinatawa ko. Kita kong pagkabigla sa mata niya. Paano naman ako pupunta sa bahay mo? Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira. And I'm sure hindi ako welcome doon. Kalmadong sad ko. Mukhang nabagabag ito sa sinabi ko. Pero hinayaan ko na lang. Isinukbit ko ang sling purse ko sa balikat ko. Teka, yan na saan ka? Pigil nito ng aktong tatayo ako. Mabilis kong nabawi ang kamay kong hinawakan niya. Para kasing bigla akong nakuryente na hindi ko maintindihan. Kita kong nagulat rin ito. Halatang naguguluhan. Siguro hindi niya inaasahang ako ang asawa niya, ang babaeng tinawag niyang Angel kagabi ay ang babaeng ni-reject niya bilang asawa niya. Hindi ko alam kung dapat kong ikatuwa ang remorse na nakikita ko sa mata ni Marcus. I had no reason to stay. Saka may mga gagawin pa ako. Tawagan or i-text mo na lang ulit ako kung ready na ang dokumento. Aniko saka ako tumayo na. Nice meeting you again, Mr. Spencer. Sad ko saka ako naglakad palayo sa kanya. May parte sa akin na masaya. Ako dahil pagkalipas ng 6 na taon, nakita ko ulit si Marcus ng malapitan. He had no idea how much I like him back then. Marcus Spencer is my savior and my knight in shining armor. Kaya nga kahit nakalimutan niya ako, hinding-hindi ko nagawang kalimutan ang nakaraan. Pero ngayon kailangan ko nang bitawan ang pangarap ko. Huminga pa ako ng malalim bago ako tuluyang lumabas ng restaurant. Pababa ako ng hagdan nang di sinasadyang natapilok ako dahilan upang magulat ako. Kinabahan ako dahil matutumba ako sa harap ng maraming tao. Pero ganun na lang ang pagkabigla ko nang may matipunong braso ang biglang kumabig sa akin, protecting me from falling and embarrassment. Gusto mo bang mabasa ang buong kwento ni Mr. Billionaire Rejected Wife? Available po ito sa Dream and Yugto app. Huwag kalimutang i-follow at i-add sa inyong library ang kwento. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Dream Yugto Ebook Stories. Please subscribe, like, comment, and share. Thank you for your support.